naisip ko lang gumawa ng isang commentary for this particular episode. Coincidentally, Manila Sentinel has been on the air officially for 2 years. Manila Sentinel Raw, the show, has been on the air for 2 years na. But the advocacy has been around since 2012, and I've been a readiness practitioner for over 40 years. And masasabi ko lang, dun sa 40 years na nagpa-practice ako ng readiness lifestyle, halos ako lang talaga yung ganun ang lifestyle. To me, one of the best decisions I ever made in my life was to quit school. Nakakatawa, di ba? It's not something you hear from everybody. Parang napakatali ng society natin sa mga taong, uy, may diploma. Uy, cum laude. Uy, PhD. Sobrang taling-tali ang society natin sa ganun. Parang pag nakita nilang papilado, magaling yan. Unfortunately, the last 4 years has proven na kung sino pa yung papilado, sila yung mga palpak. Hindi ko nila lahat, okay? Marami sa mga papilado. One particular example is yung sinasabi ko nga si Pastor. Etong si Pastor, napakadaming papel niyan. Talagang lahat na yata ng, kumbaga, hakot award yan. Lahat ng certificate, lahat ng diploma, hinakot na niyan. Pero kung titignan mo yung storya ng buhay niya, lahat yun pag-aaral, pero walang practical experience. Why is that? So masasabi mo bang may silbi yung mga diploma niya, may silbi yung mga certificate niya? Kung ako tatanungin, wala. Kasi ang problema sa sistema natin is nagko-concentrate ka dun sa proseso ng pag-aaral, hindi dun sa natututunan. For example, sa mga first aid classes na tinuturuan, natanong ko yung mga tao, anong expectation nyo pagtapos nitong course na ito? Sagot sa akin, Sir, gusto kong makatapos. Sir, gusto kong makapasa. Puro ganun yung sagot. Meaning, nakafocus lang sila dun sa endgame na pagpasa, makatapos. So, ang sagot ko sa kanila, sige, kung gusto nyo makatapos, tapos ka na. Kung gusto kong makapasa, ako na lang sasagot ng test paper mo. Kasi dun lang nagko-concentrate yung estudyante. Kung saan, kung ano yung goal, malayo sa kanya yon. Nakakonsentrate siya dun sa proseso ng pagpasa. Which is why hindi ako believe dun sa mga taong panayang barandal ng diploma. Medyo malaking red flag sa akin yung mga ganong klaseng tao. Ang problema sa mga ganon is they're not trained to think. Puro nakakonsentrate lang sila, kumbaga, sa passing score. For example, yung passing score, out of 100%, makakuha ka ng 75 or 85%. Pasado ka na. Medyo malabo yata na metric yun. We're all concentrated on the metrics. Para mong sinabing sa isang winning team ng basketball, pwede kong sabihin, uy, kasama ako sa winning team ng basketball. Kahit na bangko naman ako, di ba? Pero the fact na suot ko yung jersey ng winning team, kasama na rin ako sa winning team. Pero yung individual performance ko, wala. Di ba? Ganun lang din ang buhay. Ganun lang din ang edukasyon. You can say na galing ka ng Lasal, Ateneo, UP. Pero ano ka doon? Anong ginawa mo doon? Parang nung nagtatrabaho ako sa gobyerno, pwede kong sabihin, nagtatrabaho ako sa Malacanang. Pero anong ginagawa ko doon? Tagawalis ng dahon sa may palasyo, di ba? Pero totoo naman yung sinabi ko. Nagtatrabaho ako sa Malacanang, di ba? So ang perception ng tao is, uy, nagtatrabaho sa Malacanang. Ayos to. Big time. Hindi nila alam. Tagawalis lang ako ng dahon sa may palasyo. That's what education has meant to a lot of people. To the general society, yun ang alam nilang, yun ang perception nila ng pag-aaral. So pag whatever courses they take up, engineering, architecture, nursing, medicine,
Gusto lang nila makapasa ng board, makapasa ng final exam, and that's it. Yun ang nakikita kong problema. Kapag ang tao nakakonsentrate lang dun sa diploma, wala siya natututunan eh. Kasi ang goal niya lang is yung diploma and it ends there. Hanggang dun na lang nagtatapos yun. Wala na yung napakasimple lang naman sagutin yung tanong na anong gusto mong maging pagtapos mo ng architecture? Sagot ng karamihan dyan, makapasa ng board, makapasa ng final exam. Pero bihira mong maririnig sa mga tao ang gusto ko maging arkitekto. Yun lang naman ang simpleng sagot doon, di ba? So people lose sight of the goal. Instead, nakakonsentrate sila sa metrics. Dapat ito. Pag nag-apply ka ng trabaho, di ba, hahanapan ka ng experience. Kasi yun ang kasama sa metrics. Hindi nila ina-account yung talent, capability, skill. Wala yan. Tanong sa'yo. Experience, which is a chicken and egg thing. Paano ka magkakaroon ng experience in the first place kung walang may gustong mag-hire sa'yo? Di ba? Ang laking problema nun, di ba? Kaya ang mga estudyante or anyone na nag-aaral, let's say for a short-term course, a training course, pag nag-aaral sila, habol lang nila yung diploma. Pero yung anong matututunan, hindi nila naiisip yun. Kaya nga kapag nagtuturo ako ng kahit anong skill, paulit-ulit na sinasabi ko, you focus on what you want. Huwag niyong intindihin yung metrics, huwag niyong intindihin yung makapasa sa exam. Kasi kung goal niyo lang ay makapasa sa exam, ako na lang sasagot ng test paper ninyo para ma-perfect, di ba? Kesa naman yung 75 out of 100 lang. Might as well, di ba? Perfectin mo na. Hindi yung nagtsatsaga ka sa mediocre. Yun ang problema natin. Nagtsatsaga tayo sa second best. Wala tayong focus dun sa goal na to be the best that we can be. Habol lang natin makapasa sa exam. Nag-arkitekto ako para makapasa sa exam, hindi para maging arkitekto, diba? Kung ganoon rin lang ang usapan, wag na tayo magtaka kung bakit may napibila ng diploma sa Maynila. Bakit merong mga ganong negosyo, diba? Kasi nga may mga tao, or ang mga tao, common sa kanila yung bibili na lang sila ng diploma kaysa maghirap sila sa pag-aaral. And going back, that's why I say that quitting school was the best decision I ever made in my life because lahat ng bagay kinailangan kong pag-aralan, lahat ng mapuntahan kong lugar, lahat ng mapuntahan kong opisina. I had to be good, I had to bank on my skill. Hindi yung nakasandal lang ako sa diploma ko na, graduate ako ng college. Hindi ganun. Talagang nagsipag ako, pinatunayan ko sa mga kasama ko sa paligid ko na worth it akong kasama or worth it ako sa trabaho. And I don't think that I've ever failed my colleagues in that regard. Lahat ng pinuntahan kong trabaho, talagang pukpukan ng trabaho ko. No? Nagsipag talaga ako. I earned my stripes, kumbaga. Hindi yung, andito ako dahil may diploma ako. Hindi. Never ako naging ganun sa buhay ko. And that's something I learned simply because I quit school. But I'm not telling you to quit school. Hindi yun ang mensahe. Ang mensahe ko is, people are losing the ability to use their own brains. Parang yung society natin ngayon, ginagamit na kayo ng ibang tao. Hindi yung ginagamit nyo yung sarili nyong utak. Diba? Pag may nakita kayo, okay to, ganito pala to. Hindi yung nag-iisip ka para sa sarili mo. And that's what separates Manila Sentinel from all the other channels, from all the other groups na nasa larangan ng sabihin na natin preparedness, survival, and the readiness lifestyle. Kasi unang-una, I'm not selling you anything. Wala akong binibenta sa inyo. And if ever you saw any product in my channel na binanggit ko kung saan galing is because galing sa kanila. Pinahiram sa akin. Pero most of the time, kung meron man akong Swiss Army knife na ipapakita sa inyo, kung meron man akong blade na ipapakita sa inyo, akin yun. Diba? With the exception of the firearms that have been featured on this channel, yung mga equipment na nakikita nyo, sa akin yun. Diba? Binili ko yun. Hindi yung pare, push mo naman tong product ko, ganyan-ganyan. Diba? Walang ganun sa Manila Sentinel. If ever there's something that's featured on the show, particularly for the blades and the other little tools, binili ko yun. So in that regard, I'm beholden to no one. Kasi wala akong binibenta Wala akong pinupush na seller, wala akong pinupush na
dealer, distributor, or whatever. Kung may produkto na nabanggit, which is hindi ko naman laging specific na binabanggit yung product name or the attributes, basta andyan yan, gamit ko yan, di ba? So I don't push any particular product. Services, oo, it's because one, I believe in the people na pinupush ko, di ba? Sinusuportahan ko sila. And proud to say na I'm not doing it for money. I'm doing it because matagal ko nang kasama tong mga taong to at subok ko na ang karakter nila. Kaya hindi as if na binayaran ako para, uy, pre, promote mo naman ako. Hindi po ganun yun. Sorry. In the same manner na pinaghirapan ko lahat ng meron ako, ganun din ako tumingin ng tao. Hindi ako naniniwala sa diploma. Tinitingnan ko yung karakter. Tinitingnan ko anong kayang gawin. Ngayon, pag pulpul, kagaya ni Pastor. Sorry, Pastor. Kagaya ni Pastor. Wala talaga. Ekis talaga sa akin yung mga taong ganon. Panayabang lang. Diba? Now, going back to this whole YouTube scenario, yung eksena ng YouTube, maraming players na lumalabas ngayon. Yun na nga ang tema. Push nito, push niyan, tactical this, tactical that, tactical bacon, tactical kamote, and peste prepping. Yan ang pinupush nila. And yun na nga rin yung napapansin ko in the whole internet universe ng mga taong kagaya ko. Bihira nyo makikita yung may maayos na skill na gustong i-share sa audience. Kadalasan niyang produkto. Ito, ang pinakamagandang knife sa buong mundo. Ito, ang pinakamagandang baril sa buong mundo. Have to do this, have to do that. Ngayon, palibhasa kagaya ko na walang ginawa kundi mag-analyze ng mga bagay-bagay. I go against that grain. So, hindi ako advocate ng magagandang gamit. Hindi ako advocate ng magagandang products. Oo, magaganda yung gamit ko o yung mga nakita nyong gamit sa akin is kahit paano magagandang gamit. That's because pinaghirapan ko yung mga pambili ko ng mga gamit na yan. So might as well, di ba, bumili na ako ng maayos na gamit kaysa magtiyaga ako sa pipitsugin. Although, again, the message is hindi nyo kailangan ng magandang magamit to be a readiness person. Now, speaking of the tactical kids na naman, diba? Maraming nagaganap ngayon na dapat hindi lang sa tactical tayo nakatuon. For example, a few days after nilabas ko yung practical escape kit video, may naganap na sunog sa isang condominium sa Makati. What a coincidence, diba? Kakasabi ko lang, or at least yung timing ng video ko tsaka yung pangyayari, halos magkadikit. Meaning, pinapatotohanan ng totoong buhay yung sinasabi ko. Hindi ako gumagawa ng pantasya prepping lang. These things can happen and I've seen them happen. I've seen them happen before. Yun ang point ko. Hindi ako gagawa ng pantasya para sa inyo na, uy, okay, kasi lahat ng tao nagko-concentrate dun sa romance ng the apocalypse or prepping or survival. Lahat yan maganda sa pelikula, lahat yan maganda sa papel, pero sa totoong buhay, mahirap gawin, sa totoo lang. In fact, in the 40 years na nasa readiness lifestyle ako, hanggang sa ngayon, sa mga oras na to, sinasabi ko sa inyo, hindi ako prepared. Hindi ako prepared, diba? Wala akong go bag, wala akong stockpile, wala lahat. Kasi nga, sa totoo lang, kailangan mo ng malaking budget para maging prepper. No matter what people say. Kahit ano sabihin ng iba na hindi pang mayaman ang prepping, kailangan mo ng budget. Maaring hindi ka mayaman, pero malaking part ng budget mo, ilalaan mo sa pagpe-prep. There's no getting around that. Yan po ang masakit na katotohanan. Pawang pantasya lang po yung sabihin ng iba na hindi lang para sa mayaman ang prepping, because it is. Kailangan ng malaking budget for prepping. Yung stockpile mo ba mabubuo? Yung stockpile mo ng pagkain, do you think walang budget na kailangan na nakalaan doon? Yung mga gamit na binibenta sa inyo, do you think hindi mahal yun?
Use your fucking brains, people. Hindi yung nagpapaniwala kayo sa mga peste prepper lang na napanood ko lang. Tsaka ulong po. Anyway, di ba? Going back. The message is simple, di ba? Medyo gamitin lang natin ng konti yung ating mga brains dahil dumarating na yung panahon na meron nang gagamit ng brains nyo para sa inyo. If not now, marami dyan nagagamit na yung kanilang mga brains sa iba't ibang issue. Yung mga pinapanood ninyo, malamang hindi yan. It's designed to make you think of or to distract you from the actual issues. Yan, yung mga airsoft yan. May mas malaking issue pa kaysa sa airsoft. Pero doon kayo nakatuon sa airsoft. Hindi nyo alam na pag pinatulang kayo ng kalaban, sige, airsoft tayo. Paot. Tapos tayo pare-pareho. Hindi na tayo mag-uusap ng ganito. Wala nang YouTube, wala nang everything, di ba? Bye-bye. Pero hindi po siya joke. Diba? Kung kayo naniniwala pa na kailangan natin mag-airsoft, I hope na Superman kayo. I hope na immortal kayo. Yun lang yun. Immortal ang pamilya nyo. Hindi, kayo immortal eh. Sana immortal ang mga anak nyo, mga pamilya nyo. Yun lang yun. Kasi hindi ako immortal. Hindi immortal ang pamilya ko. That's not negotiable para sa akin. 40 years ng pagiging readiness advocate. Matagal-tagal na rin na panahon yun. And siguro sa tinagal-tagal ng panahon na yun, 1 o 2 tao lang nakita ko na kagaya ko na mag-isip. Sorry to say dun sa community, pero iba kasi iba yung landas nila eh. Kumbaga, I walk a different path. Everybody else walks a different path. I'm not saying na sumama kayo sa akin, pero make sure na yung tatahakin yung landas, landas na kayo ang tatahak. Hindi kayo hinahatak ng ibang tao. Choose that path because it was your decision to begin with. Hindi yung, uy, tara. Hindi po ganon. And anyway, that's my random thought. This has been Absabando for Manila Sentinel. Raw. Walk your own path.